Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon upang mamunga. Hilingin natin sa Kanya ang patuloy niyang paggabay at pagpapala upang tayo ay maging mabunga para sa Kanyang kaharian. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang nagkakaloob sa amin ng lahat ng aming kinakailangan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hinahango mo kami sa kasalanan at kamatayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, pinagkakalooban mo kami ng iyong pagpapala upang makapamuhay kami ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na makamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalimas sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan, at maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalilangan sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinarurusahan mo ang sino mang nakakatalastas nito, ngunit nangangahas na di kapansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain, at bigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan, sa pagkakaloob sa kanila na pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad, magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ko at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamali." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hapon pa lang pala. Magandang hapon po. Sa ating pagdiriwang, ika-16 na linggo sa karaniwang panahon, nagpapatuloy si Jesus sa kanyang pagtuturo, at ito pong ating gospel ngayon ay kadugtong ng gospel natin last week. Naalala niyo pa yung gospel last week? Kahawig nito. The parable of the sower, yung magsasakang naghasik ng binhi sa kanyang bukirin. Kaya, hindi man sinabi, malamang na ang kanyang mga kausap rito ay mga magsasaka. No? Kasi magkasunod na ang kanyang tinatalakay ay tungkol sa kaharian, pero gumagamit siya ng larawan at imahen ng mga ginagawa sa bukid. Actually, pagkatapos nito, isusunod ngayon ni Jesus yung talinghaga tungkol sa kaharian na may isang lalaking naghasik naman ng binhi ng buto ng mustasa doon sa kanyang bukid. Bukid na naman, no? Kaya gumagamit si Jesus lagi ng mga larawan na tiyak na maiintindihan ng mga tao. Ganon din sa ebanghelyo natin ngayon. Sinabi rito na mayroong magsasakang nagtanim ng trigo. Pero nung tumubo, may pumuntang kaaway, naghasik ng binhi ng damo. At nung tumubo ang trigo, tumubo rin ang mga damo. Ano ngayon? Di tanggalin yung damo. Ang problema, sinabi dito na huwag ninyong bunutin dahil dahil mabubunot din yung trigo. Doon po kasi sa Israel, mayroong isang pangkaraniwang damo o weed na ang tawag ay tares. Yung tares, ito po ay kamukha ng trigo. No? Kapag ito ay umusbong, kamukha ng dahon. Kapag ito ay nagbutil, kamukha rin ng butil. Ang problema sa damong ito, pumupulupot ang kanyang ugat sa mga katabing halaman, yung ugat ng mga katabi nitong halaman. Kaya siguradong kapag inalis mo siya, matatanggal yung mga katabi. Ang trigo kasi, kapag ito ay tumutubo na, kapag nagkakaroon ng uhay, nakakita na po kayo ng trigo, yung trigong
may butil na isang kumpol, tapos may mga para ba siyang balahibo, para bang may mga balbas na nakausli doon sa butil. Ganon din yung tares. Ano ngayon ang mangyayari? Karaniwan, kapag nagkaroon ng tares yung pananim mo na trigo, kailangan mo na talagang bunutin. Ibig sabihin, wala na yung pananim mo. Sayang na. Kasi natubuan ng damo eh. Kaya hindi ito nangyayari ng aksidente eh. Kapag nangyari ito, merong naglagay. At pagkatapos, magkakaroon lang ng pagkakaiba dito sa dalawang ito kapag yung kanilang mga butil ay nahinog. Kasi ang trigo, kapag nahinog ang butil, mabigat, parang palay. Kaya ito bumabagsak at yumuyuko. Ang tares walang laman. Kaya ang mga uhay nito nakatikwas at nakatingala. Doon mo palang makikita na magkaiba pala itong tumutubo na ito na noong una ay magkamukhang magkamuka. Ngayon, sinabi natin nung isang linggo na kapag ang ginamit ni Jesus ay talinghaga, hindi natin ito kukunin at uunawain sa isang literal na pamamaraan. Kaya, hindi ito tungkol sa trigo, hindi ito tungkol sa damo. Tungkol pa rin ito sa kaharian ng Panginoon. At ano tungkol doon? Ano ang gustong iparating na mensahe ng Panginoong Hesukristo? Dalawang bagay ang gusto kong kuhanin dito sa ating pagbasa na ito. Na doon sa sagot nung may-ari ng lupa na huwag ninyong bunutin. Kasi yung mga alipin gusto nang tanggalin eh. Bubunutin na po ba namin? No? Sabi niya, wag. Baka mas makasamang mabunot yung trigo. Una, ang gagawa ng paghatol, kasi malinaw, na yung pag-ani ay paghatol na ng Diyos. Ang gagawa ng paghatol at paghusga ay hindi tayo, ang Panginoon. It is God who will be doing the judging and the sentencing in the end. Hindi tayo. Dahil Diyos lang ang makahuhusga ng tama sa bawat isa sa atin. Hindi pwedeng tayo eh. Bakit hindi pwedeng tayo? Kasi pare-pareho tayong makasalanan. Pare-pareho tayong may kakulangan, magkakaiba man ng degree, pero pare-pareho tayong may kasalanan, kahinaan at may mga pagkukulang. Ang tanging makahuhusga lang ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi natin trabaho ang manghusga ng kapwa. No? Malinaw ito. Ano bang klaseng paghuhusga ang gagawin ng Panginoon? Ito yung sinabi doon sa unang pagbasa. Binanggit ito doon sa Aklat ng Karunungan. Sabi dito, maaari mo kaming parusahan kailanman, kung kailan mo man ibig. Ngunit sa halip, ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. Buti na lang, ang Diyos natin ay isang mapagmahal at maawaing hukom sa bawat isa sa atin. Ang pinakikita ngayon dito, ipinakikilala ni Jesus kung anong klaseng Diyos ang Diyos natin. Isang mapagmahal at maawaing hukom para sa ating lahat. Kaya ito ngayon ang sinasabi ng Panginoon dito. Kung ipagpapatuloy mo yung pagbabasa rito, sabi rito, sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi, binibigyan mo ng pag-asa ang iyong bayan. Kasi kung ginusto ng Diyos na bunutin na lahat ng masasamang tao ngayon, no? Hindi na niya ito nabibigyan ng pagkakataon na magsisi. Pero nakita natin na ang Diyos pala, ang nais na ipagkaloob sa bawat isa sa atin, ay panahon upang makapagbalik loob sa Kanya. Kasi kung bubunutin lahat ng masama, may matitira kaya? Wala. Sino? Sino matitira sa atin? Walang makapagsasabing, kung papaanong nung isang linggo, walang makapagsasabi na ako ho, matabang lupa ako, sa akin mo ibigay ang salita mo. Ngayon din, walang makapagsasabi sa atin, bunutin nyo na lahat ng masama.
Tanggalin nyo, itira nyo na lang kaming mga mabuti. No? Baka isa ka sa unang tanggalin. No? Buti na nga lang, ang Diyos natin ay ganito. Baliktad na baliktad sa pamamaraan ng panghuhusga ng mga Hudyo noong panahong ito ng ating Panginoon. Sa kanila kasi, dalawa lang yan. Ika-categorize kanila kung ikaw ay clean or unclean, pure or impure. Kaya ikaw man ay may ginawang kasalanan, may kahinaan, ikaw man ay lumabag sa batas nila, ikaw man ay isang babaeng nireregla, ikaw ay isang taong naglakad at nadikit sa puntod ng patay, pareho kayo madumi sa mata nila. Kaya kapag ikaw ay madumi, hindi ka nakakausapin ng isang Hudyo, lalo na yung mga konserbatibo. Ayaw nga nilang madidikit ka sa kanila. Maging yung nilakaran mo nga, hindi nila lalakaran eh. No? Kaya sila nagpapagpag ng alikabok ng paa. Bago pumasok ng bahay, bago pumasok ng sinagoga, bago pumasok ng templo. Kaya laging mayroong mga matapayang yung mga malalaking tapaya na may lamang tubig, pangbuhos nila yun sa paa, sa kamay, at sa ulo. Dahil baka nadikit sila sa alikabok ng isang maduming tao, no? O ng isang hentil. Grabe, no? Kung makapanghusga ang tao sa kapwa-tao, ganun na lang. Buti na lamang ang Diyos natin ay hindi ganun. Mapagmahal at maawain at pinibigyan niya ng pagkakataon ang tao na makapagbago. Pangalawa, sa papaanong paraan makikita ang pagkakaiba ng isang damo at ng trigo? Sinabi ng may-ari, huwag hayaan ninyong tumubo pareho. Hayaan niyong lumago. Sa huli, sasabihin ko sa tagapag-ani, tipunin muna ninyo yung damo, bigkisin at itapon sa apoy, at ang trigo naman ay tipunin ninyo sa aking kamalig. Sabi ko kanina, makikita yung pagkakaiba dito sa dalawa na ito doon sa kanilang butil. Nakababa o nakabagsak yung isa, nakatingala at walang laman yung isa. Kaya pansinin ninyo, God is going to judge us not according to our words, not according to our appearances, but according to our fruit. Yung bunga. Kasi sa bunga, hindi ka makapagpapanggap sa harap ng Panginoon. Ang isa't isa pwede nating lokohin. Pwede akong magpanggap na napakabutit, napakabanal. Pwede kong ipakita sa iyo na ako'y may malasakit sa kapwa. Pwede kong ipakita sa inyo na ako'y madasalin. Madali yun eh. Kahit isang taong salbahe at masama, kayang gawin ito. Pero sa huli, ang Diyos lang ang nakaalam ng laman ng puso ko, laman ng isip at ng buo kong pagkatao. Dito tayo huhusgahan ng Panginoon sa bunga. Dahil anumang gawang masama, anumang gawa na may kalakip na pusong masama at may hindi magandang balak sa iba, hinding-hindi magbubunga ng maganda. Ito ngayon ang ipinakikita ni Jesus doon sa mga alagad. Ang Diyos ay napakamaawain nating Diyos at ang Panginoong Diyos ay hindi mo malilinlang sa laman ng magiging bunga ng iyong buhay. Napakatagal na nating pinagpapala. Napakatagal na tayong binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Kumusta ang bunga mo? Ano ang ibinubunga ng buhay mo ngayon? Hindi ito tungkol lamang sa kung ano man yung mayroon ka sa material na paraan. Kung ang buhay mo ay nagbubunga ng pag-ibig, kapayapaan, kapanatagan ng puso, nagbibigay ito ng malasakit sa ibang tao, lahat ito'y bunga ng Panginoong Diyos. Pero kung ang mga ginagawa mo ay nagdudulot ng kalituhan, pagmamanipula ng iba, pangluloko, kasinungalingan, pasakit sa puso at kalooban, baka dapat nating pagnilayan itong mabuti. Binibigyan ka ng Diyos ng panahon. Huwag sanang dumating ang panahon na kapag anihan na, ay makasama tayo doon sa mga titipunin at bibigkisin at itatapon at hindi bibigyang halaga. Kaya
yung magiging paghatol ng Diyos sa atin, hindi ito dapat magiging kagulat-gulat eh. No, it should not come as a surprise to us because it is just a confirmation of all the things that we have done during our earthly life. It is just a confirmation of all the choices, all our decisions that we have made while we were still alive. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, oh, ba't ako masasama sa damo? Ba't ako itatapon ngayon doon? Kung sa dulo ng buhay mo, ito yung ibigay ng Panginoon, hindi mo dapat ito ikagulat. Kasi kung buong buhay mo, ikaw ay namuhay na walang pakialam sa kapwa, namuhay sa kasinungalingan, panlalamang, pananakit, isang buhay na walang pakialam sa Diyos at walang pakialam sa pananampalataya, bakit mo ikagugulat na ang ibibigay ng Diyos sa iyo na wakas ay isang buhay na wala siya? Isang buhay na wala ang pag-ibig, walang katotohanan, walang pag-asa, walang liwanag. Buong buhay mo, ito na yung pinili mo noong ikaw ay naglalakbay pa sa buhay na ito. Hindi ito dapat nakagugulat. Kaya ito ngayon ay isang panawagan ni Kristo, hindi pagdating ng dulo, kundi ngayon. It is a call for repentance, a call for a change of heart, upang pagdating sa dulo, tayong lahat ay nakapamunga na ng masagana para sa Kanya at para sa Kanyang kaharian. Huwag kalimutan, napakabuti, maawain at napakamapagmahal ng Diyos natin. Pero huwag natin sayangin yung ipinagkakaloob niyang pagkakataon upang gawin natin kung ano ang nararapat at nang tayo ay makapamunga ng sagana para sa Kanya. Amen. Sama-sama natin ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Halinang dumalangin sa amang maawain sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon at ating sambitin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang patuloy na ipangaral ng simbahan ang paghihintay sa itinakdang panahon ng anihan na siya ring panahon ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang pawiin ng nag-uumapaw na biyaya ng Diyos ang binhing inihasik ng kaaway sa puso ng tao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang tularan ng mga hukom at mga nasa kapangyarihan ang halimbawa ng makatarungan at mahinahong Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang mapabilang tayong nabubuklod bilang isang bayan sa mga trigong titipunin sa kaharian ng Diyos sa araw ng pag-ani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang matapos ng maayos ang nabibinbin na flood control nang hindi magdusa ang mga tao sa baha, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang magningning na parang araw sa kaharian ng Diyos ang mga kapatid nating yumao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panambitan at iyong itulot na kami maging matyaga at matapat hanggang sa panahon ng pag-aani para sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Noong gabing ipinagkaanulusiya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa Diyos na maawain at mapagmahal, sama-sama tayong manalangin.
Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. At ibahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayo sa kapayapaan, patuloy na mamunga para sa kaharian. Salamat sa Diyos.